Good morning, everyone! Good morning, Destiny! Come on, let us all stand up. But before we start, we wanna bate lahat ng mga espesyal na tao sa araw na to. So sa lahat po ng merong katabing mga mothers, pwede bang sabihin po natin sila or patingin natin sila ng Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, everyone! At sa lahat po ng nanonood ng mga nanay, Happy Mother's Day po. But before we wanna honor our mothers, let's honor first our Father in Heaven, right? Come on, let us all pray, Lord. Magandang umaga, Panginoon. We want to acknowledge, oh God, your presence in this place, your goodness and your faithfulness, Panginoon. Lord, sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon, naway kayo po ang siyang maparangalan. Naway mapangiti po namin kayo, oh God. Naway maramdaman mo ang aming pag-ibig sa inyo, Panginoon. Lord, we want to just worship you and honor you and love you through our praise and worship, Panginoon, oh God. Lord, we honor you in Jesus' name. Amen. Come on. Let's sing this. Reaching for the prize, giving everything. I give my life for this. It's what I
trust in you, God. To have faith in you, Lord. Oh, Jesus. You're our peace, Lord. Oh, church, let's sing this song. Be still. There is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. His arms are a fortress for the weak. Let fate arise.
I pour out my heart, these things I remember that you are faithful, God, forever. 'Cause I lift my hands to believe again. Sing it to God. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. You're faithful, God, forever. Oh God, we will always remember, Panginoon, that you are faithful, Lord. That you are a faithful God, Lord. Oh Jesus, Lord, no matter what we are going through, we know, oh God, that we have a God that we can trust, Lord, that we can depend on, Panginoon, that we know, oh God, that will never fail us, Panginoon. Lord, that is you, Panginoon. Lord, that is your identity, oh God, that you are faithful. Lord, that you are good, that you will never fail us, Panginoon, oh God. Church, let's trust in the Lord. He is faithful and He will never fail us, Lord. We continue to exalt your name in this place. We continue to honor you, oh God, Lord. We put our trust in you, oh God. Lord, we depend on you and we love you, Lord Jesus. Oh Jesus, Lord, we praise you. We honor you in Jesus' name. Amen and amen. Come on, palaktakan po natin ang Lord. He deserves that. But before we settle down, come on, we have this culture in our church na nagbabatian, nagyayakapan dahil alam po namin na ang buong week ay rain. So, let's hug our companions. I mean, yung mga nasa surroundings natin. Come on! Magyakapan po tayo, magbatian, maghalikan. Beso. Ayan. Welcome again, everyone. So, pwede na po tayong mag-settle down. And let us all welcome our poging preacher, Pastor Chris Veray. Come on, palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Pastor Chris. Ayan. Good morning, everyone. Good morning. Nakaka-pressure yung word na pogi. Presence of God inside. Tama ba? Are you happy today? Yeah. Parang medyo hindi tayo energetic ngayon. But alam niyo ba, ang sarap po mag-worship. Tama po. Ang sarap papurihan at kantahan ng ating Panginoon. So I want everybody to settle down, even the workers of the church. Settle down po tayo. Ayan. So, by the way po, ako nga po pala si Pastor Chris and ang wife ko po ay si Pastora Mia. Sa kasalukuyan po ay meron po siyang bulutong tubig. So, hindi po siya makapunta dito sa church. Yung mga anak po namin nasa Binmaloy kasi contagious po yung sakit na yun. Buti na lang nagkabulutong tubig na po ako kaya hindi na po ako mahahawaan. So, kahit yakapin ko siya, ikis ko siya, kahit meron siyang bulutong tubig, hindi na po ako mahahawaan. So, saan po yung mga nanay po natin? Mga nanay, Happy Mother's Day po. Ayan. So, hindi po natin, we decided na hindi po putulin ang series po natin today. Pero meron po kaming munting inihanda para sa inyo after po ng preaching po natin. Ayan. So, excited na po ba kayo today? Hello. Parang di kayo excited. Sige, mag-pray po muna tayo para po lahat po tayo ay ma-filled ng joy sa umagang ito. Father God, we thank you
Alam po namin, Panginoon, na dumating ka ng nauna sa lugar na to and you are here. Lord God, we pray, Lord God, na ikaw po ang marinig, Panginoon, not my own wisdom, not my own knowledge, O God. Override my preparation, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang ma-encounter, Lord God, ng mga, Lord God, nakikinig ngayon, Panginoon. Lord, we pray that we will be able to build our faith, Lord God, this morning. In Jesus' name, amen. Okay, so we started our new series last Sunday. It's Ate Doreen who preached this topic, no? Sabi po niya, ang series po natin ay Building on Jesus, Becoming Like Him. So, and that's the very purpose of our lives, no? To become like Jesus. And napag-usapan po natin nung time na yon, Building Faith Part 1. So this time, it's Building Faith Part 2. So recap lamang po, no? We learned from the past Sunday na meron po tayong 3 bricks of unshakable faith. Una is hearing God's Word. Sino dito masaya, excited na makapakinig ng salita ng Diyos ngayong Sunday na to? Yes, pero hindi lamang po dapat every Sunday tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. The Bible says we have to hear the Word of God every day. We have to read the Bible. Number 2, speaking God's promises that our tongue is powerful. Kung ano daw yung sinasabi ng bibig po natin, if it's positive, the angels are ang pinapakilos po natin ay ang mga angels sa langit. Pero kapag negative yung words na lumalabas sa atin, ang pinapakilos naman po natin ay mga demonyo sa impyerno. So mamili po kayo kung ano po ang gusto nyong pakilusin. Tama ba? So we have to speak God's promises. So from now on, sasabihin mo kapag wala ng bigas sa lalagyan ng bigas, wow, ang dami naming bigas ngayon. Okay? You are prophesying because you are speaking God's promises to your life. Tandaan po natin yan. Ultimo yung mga estudyante, no, pag exam nila, pwede palang pakilusin din yung mga angels. Yung sinabi mo, tulungan mo ako, Lord. Let your angel na magaling sa science, tulungan ako habang nagre-review ako ng science. Hello? Pwede pala yun. We speak God's promises. Tama po ba? And number 3, exercising our faith into action, living it out. Because faith without work is dead. Useless po ang faith pag hindi po nakikita sa buhay po natin. And today, we will continue on this topic about faith. Part 2. Bakit kaya? Sabi po ng verse 1 Corinthians 13:13, 3 things will last forever. Faith, hope, and love. Ano pong ibig sabihin nito? Kung meron daw mananatili forever, 3 bagay daw po yun. Faith, hope, and love. Hindi nga tayo may ending yung buhay natin dito sa mundo Tama ba? Hindi nga yung pinagpaguran natin, pinagpawisan natin na mga kayamanan. Hindi po yun. Temporary lang yung mga bagay na yun. Kaya mahalaga po na pag-usapan po natin ang faith because faith is eternal. And actually po, meron tayong ganun. We cry out for eternal things. We cry out for eternal things. Kaya nga minsan, kapag alam natin sa sarili natin na kapag napapalayo yung loob natin sa Lord, or kapag nararamdaman mo, parang, teka, wala na si Lord sa buhay ko, may emptiness na sa puso natin. Kasi there is cry for eternity. Hello, nakaka-relate po ba kayo dito? And actually, tayo nga kaya nga tayo, pag may sakit tayo, umiinom tayo ng gamot. Kasi ayaw pa nating mamatay. Gusto pa nating mabuhay. So, inside a person, talagang nagka-cry out siya ng eternity. Yung mga napapanood po natin, may napanood po ako na parang The Hundreds ba yun? Oo. The Hundreds and ang concept naman nun, nagiging immortal sila kasi yung utak, yung memory sa utak, okay, nai-store siya sa isang parang gadget or any tool. Tapos, pag nire-install yun sa ibang katawan ng tao, yung memory doon, sasakupin niya
yung buong pagkatao ng bagong, parang nagiging host na lang yung katawan ng tao. Tapos nabubuhay ulit. So, what is my point here? Even in movies, no, gusto nila may eternity ang tao. Tayo nga parang gusto natin may eternity din. Because God has placed eternity in every man. Kaya mahalaga pong pag-usapan po natin ang faith. Because isa ito sa mga nananatili. This is an eternal concept. Faith. Ito po, faith is the currency of heaven. Wow! Faith is the currency of heaven. Kung dito po sa lupa ang currency ay pera, money, sa kingdom po ng God ay faith. Parang walang nangyayari sa buhay ko. Parang hindi ko nakikita na nagmo-move ang God sa buhay ko. Ang question pala, sa sarili natin, may faith pa ba ako sa Lord? Kasi yung faith ang currency dun sa kingdom ng God. Amen. Nagigets po natin ito? So, what is the important role of faith in the life of a believer? First point, faith is the foundation of a relationship with God. Wow! Sinasabi po nating lahat, meron po tayong relationship kay God, di ba? Pero ang pinakapundasyon pala ng relasyon natin ay ang faith natin. So pag walang faith, wala din po tayong relationship kay God. Basahin po natin. Sa Hebrews 11:6, sabi po niya dito, "And without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him." So hindi daw po natin mapiplease ang God pag walang faith. Marami pong wrong concept. Meron po tayo. 'Di ba? Minsan gusto natin mapasaya ang Lord. So ang gagawin po natin, gagawa tayo ng magagandang bagay. Are you there? Pero hindi po yung righteousness po natin ang magpi-please sa Lord. Ano po ulit? Faith. Hindi po yung perfect attendance natin sa church. Hindi yung pagiging life group leader natin. Ano daw po ulit ang magpi-please? Faith. Bakit? Kasi if we have faith in God, meaning to say we trust God. Dahil may tiwala ka sa Lord, napi-please mo siya. Paano yun? Paano yung concept na yun? Sa pulpit. Okay. Pinatayo ko siya. Okay. Tapos pupunta ako dito. Sabihin ko kay Rafa, "Rafa, halika, tumalon ka. Tara." Kung si Rafa hindi po siya tatalon, wala pong nag-iba. Mahal ko pa rin siya kasi anak ko siya. Pero the moment si Rafa tumalon, na-catch ko siya, na-please po niya ako. Bakit po niya ako na-please? Kasi may tiwala yung anak ko sa akin. Gigets ninyo? Kaya ang hirap i-please ang God pag walang trust. Are you getting it? Yun yung nagagawa ng faith. Ang faith pala, kahit, alam mo yun, yung, kahit na hindi sure si Rafa na tatalon siya, pero dahil meron siyang tiwala sa akin, na tatay niya, at tumalon siya, ang effect niya sa akin, napi-please niya ako. Wow, grabe, nagtitiwala yung anak ko sa akin. Nagets niyo po? Yun po ang nagagawa ng faith. And faith is the foundation of our relationship with God. 'Di ba? Pag wala nang tiwala, halimbawa sa kaibigan na lang po natin. Pag wala na tayong tiwala sa kaibigan natin, sige, hanggang dito na lang rin yung friendship natin. Kasi total, di naman na tayo nagtitiwala sa isa't isa. Tama ba? Sa isang relationship, mag-girlfriend, boyfriend, wala nang tiwala. Ang hirap na nun, panay-away na. Kasi wala nang tiwala, di ba? Nakaka-relate po ba kayo? So, ang faith talaga, ang pundasyon ng relasyon natin sa Panginoon. Okay? Hindi po, at ito din, si God, hindi niya sinasabi sa atin na, "Uy, i-please mo naman ako. Gawa ka ng mga bagay na mapi-please mo ko." Hindi. Pero sinasabi ng God, "You must have faith in me."
Faith lang yung hinihingi niya sa atin. Amen. Kanina po, nag-worship po tayo, tama ba? Pag wala po tayong faith, hindi po natin mai-enjoy ang worship sa Lord. Did you know that? Because singing worship song, it means, Lord, I have a relationship to you. Mahal kita. Ito yung reflection ng puso ko. I lift my hands to believe again. Pag galing sa puso yun, at my faith, that you really lift your hands because you're believing again. You are my refuge. You are my strength as I pour out my heart. Pag sinasabi mo yun sa Lord ng my faith, sabi may relationship ka sa Kanya, mai-enjoy mo yun. Pero pag hindi, dadaan lang yung worship song na yun. Walang effect sa'yo yun. Kaya nga, importante na may faith. Kigets po natin. Number 2, faith is the means of salvation. Alam natin yan. No. Paulit-ulit na natin ito naririnig. Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved sa pamamagitan ng faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. You are not saved by being a good person. Hello. Hindi ka na save dahil mabuti kang tao. Hindi ka na save dahil marami kang dinonate sa simbahan. You are saved by faith alone. That's why we need to understand that whoever believes in Him shall not perish. Sabi po ng John 3:16, and that is faith. Believing in God is faith. Marami mga Christians ngayon, gusto nila ang approval ng God sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na akala nila nakaka-please sa God. So, minsan napapagod ang tao. Magsaserve ako every Sunday, pero with wrong motive. Piplease ko ang Lord. No. Pero sa totoo lang, ang unang-una dapat na meron tayo ay faith. Amen. Faith. Naalala niyo po kung paano po binaptize si Jesus Christ sa water ni John? Sige, lapit po ako. Alam niyo po ba, nung baptism ni Jesus sa water, inaabangan na siya ni John. Sabi nga niya, hindi nga daw siya worthy na kahit man lang yung sandalyas ni Jesus bitbitin niya, di ba? Inaabangan niya talaga si John. Inaabangan niya talaga si Jesus. At ito ang matindi. Nung ibabaptize na sa water si Jesus, wala pang ministry si Jesus noon, di pa naman siya nagpapagaling, wala pa siyang miracles na nagawa. Hello, di pa siya kilala. Pagka-baptize niya sa water at pagkaahon niya, anong sabi ni God the Father? Di ba may dumapong kalapate? Tapos anong sabi ng God the Father sa kanya? This is my Son, whom I am well pleased. Anong meron si Jesus nung time na yun? Alam nyo ba na faith? Bakit faith? Si Jesus, alam niya sa sarili niya that He is also God. Nagkatawang tao lang siya. Pero sumunod siya doon sa pinapagawa ng God the Father sa kanya. Because He trusts the God the Father. Kung tutusin, kahit hindi na siya magpa-water baptize eh. Pero anong sabi niya doon? Sige na dyan, gawin mo, alang-alang sa utos. And there you can see faith of Jesus. So, may faith ka, sapat na para ma-please po ang God sa buhay natin. Tama ba? Because of faith in God, He is pleased with you. You are His son, you are His daughter. Wala kang dapat patunayan. Nalulugod ang Diyos sa'yo kapag nagtitiwala at nananampalataya ka sa Kanya. Number 3, faith gives us spiritual sight and direction. Pwede pala yun na nag-church tayo pero bulag tayo spiritually. Okay? 2 Corinthians 5:7, sabi niya dito, for we walk by faith, not by sight.
We, you and I, not just me, we walk by faith, not by sight. Lahat po tayo. At makaka-relate po kayo dito, no? Alam ba, nagka-blackout sa bahay po natin, gabing-gabi. Kahit kabisado po natin yung bahay natin, may tendency pa rin na ma-aksidente tayo. Okay? Kasi nga, hindi natin nakikita. So, ganun din po, if we are blinded spiritually, kahit na anong gawin po natin, okay, maa-aksidente at mag-a-aksidente po tayo. Kaya mahalaga po na mayroon po tayong faith because it gives us spiritual sight and direction. Faith enables us to trust God even when things are not clear. Hello. Di mo alam ang gagawin mo. Pero yung faith, magtitiwala ka sa Lord, kahit hindi mo alam ang gagawin mo, kahit hindi mo alam yung magiging future mo, kahit hindi clear yung mangyayari later on, kasi nga may faith ka. Nagtitiwala ka sa Lord. Are you there? And because of that, nagkakaroon ka ngayon ng spiritual sight na, ito, ililet go ko to kasi kung hindi ito ang plano ng Lord, mas maganda yung plano niya para sa akin. Nagigets ninyo? So, ngayon nagkakaroon ka ng spiritual direction because of faith. Faith is not denial of reality. Di ko sinasabing i-deny natin ang realidad. It is dependence on God's greater reality. Wow! Kaya, we walk by faith and not by sight. So minsan, ito yung nakikita natin, pero going beyond that, pag nagkaroon tayo ng faith, ano lang pala yun? Preparation mo para doon sa inihanda ng Lord sa'yo na the best. Amen. At sinasabi ko po sa inyo, mahirap gawin yun. Yung magtiwala, kahit minsan, wala kang nakikita. Ang hirap, Kasi nasanay tayo na kailangan i-secure lahat ng bagay. Hindi, ito dapat gawin ko to. Ito yung security ko. Pero tinuturuan po tayo ng faith na dumipende po sa Lord. Ito po, kapag tayo daw ay skeptics, sana wala pong skeptics dito, hindi daw po tayo maniniwala pag hindi natin nakikita. But the scripture tells us the opposite. We believe and walk by faith and not by sight. Hindi lahat ng bagay nakikita or dapat makita. At minsan, yung mga bagay na hindi nakikita, sila pa yung pinaka-importante. So, at kadalasan, dahil hindi nakikita, ang hirap paniwalaan. May nabasa nga ako sa Facebook sabi niya, nakikita mo ba yung utak mo? Nakikita ba natin yung utak natin? So, ibig daw bang sabihin, dahil hindi natin nakikita yung utak natin, wala tayong utak. O, di ba? Pero we all believe na meron po tayong utak kahit hindi po natin nakikita. So, faith is the capacity to see the unseen. Ito, who am I 10 years from now? Faith pala yun. Who am I 10 years from now? It's faith. I remember, year 2025 ngayon, Year 2015, wala pa akong asawa noon. Okay. I remember, lagi ko pong sinasabi na, I will become principal someday. 10 years after that declaration, 2024 last year. Okay. Naging school head ako ng maliit na school. Why? Because of faith. Naniniwala na kayo na may mararating kapag may faith? Amen? Married people, do you see yourself raising up a godly family? Madali. Huwag magmadali, huwag ipilit. Kasi faith yun. Single people, do you see yourself marrying a godly man or a godly woman? Oh, di ba? Ang dami na dito. Gusto nang mag-asawa. Okay?
Fake din yun. Yung sinabi nga ni Rami, kala niya, sa mga friends niya, hindi siya yung mauunang makahanap ng one and true love eh. Pero siya yung nauna. Di ba? Gay mo laman MJ, porket nang sublay ka la. Gailaman niya panuyag ah. Uyag niya tagumpay, okay? Okay, students, do you see yourself graduating and achieving your ultimate dream? Do you see yourself? Yes, it's faith. Sick people. Bukang dito ako, no? Sick people. Do you see yourself getting healed? It's also faith. In every season of our lives, we need faith. Every season. Faith po ang kailangan natin. Number 4, faith is the key to experiencing miracles and God's power. Nowadays, in a daily basis, ang hirap maganap ng miracles. Tama ba? Sa mga taong walang faith. Pero sa taong may faith, tingnan nyo pag ang tao may faith, mabigyan niyan ng blessing. Kunwari, 100 pesos. Okay, Lord, salamat. Para sa kanya, miracle na yun. Kasi he has faith. Are you getting it? Sa mga sa mga tao na punong-puno ng faith talaga, grateful yung heart nila. Ang dali-dali nilang makarecognize na lahat ng bagay na marireceive nila ay dahil binigay ng Lord. Hello. Baka kaya ngayon punong-puno ka ng complaints, punong-puno ka ng rants sa buhay, reklamo, kasi nga nawawalan ka na ng faith. Tama? Matthew 9:29, sana powerful to pag binasa natin. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go! According to your faith, let it be done to you. Amen. In the name of Jesus. Ito po, si Jesus, di ba powerful siya? Pero nabasa po natin sa Bible na umalis siya sa bayan ng Nazareth kasi walang faith yung mga tao doon. Hindi siya makagawa ng miracles. Iba ang nagagawa ng faith. Ni ultimong God, nalilimitahan ang God kapag wala tayong faith. Hello. Sa mga books na nabasa ko about David Yonggicho, yung maiksi yung paa, maiksi or putol? Kasi amputated eh. Ano ibig sabihin na amputated? Putol. Oh, maniwala kayo hindi. Putol yung paa kasi amputated yung nabasa ko sa book niya. Tapos, doon sa room, kailangan lahat na nandoon na makikipray, doon sa putulang paa, dapat may faith na tutubo yung paa. Hindi siya nagpapasok ng tao na may doubt na tutubo yung paa. Okay? Sa result, tumubo yung paa. Hindi ko alam paano nangyari. Amputated, di ba, putol? Pagkatapos nung prayer na yon, nagkapaa siya. Fourth Dimension yung book. I have read that book, Fourth Dimension by David Yonggicho. So there's no impossible to God. Kapag may faith. Hello. Kaya it's a matter of faith. Yung mga miracles na gusto nating mangyari sa buhay natin, faith lang kapatid. Faith. Kaya nga sabi ng Bible, even smallest mustard seed na faith. Not even a greater kind of faith. Can move mountains. Amen. Ang tanong, do you still believe? Yes, salamat po. Number 5, faith is the path to righteousness and the righteous live by faith. Kaya pala, minsan nahihirapan tayong gumawa ng mabuti kasi yun nga, nauna na nawalang faith. Pero kapag may faith pala tayo, kaya pala pag na-save tayo, pansinin ninyo, nung una-una nyo nakilala ang Lord, na-save kayo, di ba parang ang saya-saya, parang lahat ng ginagawa mo, mabuti lahat. Kasi nga, sabi po ng Romans 1:17, the righteous will live by faith.
Pero ang tanong, righteous nga ba tayo? Genesis 15:6, sabi niya, Abram believed the Lord and he credited it to him as righteousness. The moment Abraham got faith from God, nakita siya ng Lord as righteous. As a righteous person. What makes us righteous is our faith. Ang daling gumawa ng maganda, mabubuting bagay, kasi may faith tayo. Pero pag walang faith, mahirap. Amen. So how do we build our faith? Yan, ito na yun. Kasi building our faith ang atin pong topic. Luke 17 verse 5, the apostle said to the Lord, increase your faith. Many people want a strong faith, but few realize it must be developed. Kaya nga ang command dyan, increase your faith. Kasi hindi laging constant yung faith natin na mataas. Dumadating yung time na ang baba-baba ng faith natin. Kaya kinukuman ng Lord that we increase our faith. We develop our faith. Hindi siya laging doon, on fire ka lagi sa faith mo. May moment na down ka sa pananampalataya mo sa Lord. Tama ba? So we have to increase our faith. Faith is not just something we receive at salvation. Hindi lang siya something that we cultivate over time. Okay? But we need to ask God, Lord, increase our faith. So biblical ways to grow and strengthen our faith. Number 1, pray for greater faith. Yan. Sige, increase our faith. So we have to pray that the Lord will increase our faith. That the Lord will give us a greater faith. Mark 9:24, sabi niya dito, I do believe, but help me overcome my unbelief. Minsan naniniwala naman talaga tayo sa Bible eh. Pero minsan hindi rin. Teka, parang ang hirap paniwalaan yan. Tama. At sinabi po yan sa Mark, I do believe but help me overcome my unbelief. Faith grows where there is honesty and humility. When we tell God, Lord, parang nahihirapan akong paniwalaan ka sa ganitong bagay kasi ganito. Magiging honest ka sa Lord. Magpapaka-humble ka kay God. And that's the time you will receive the strength coming from God. Amen. How long have you been carrying your hurts, pain, trauma, and doubt? Kaya mo bang maniwala na at a glance, when you receive faith, you will be healed? Amen. Mark 9:23, sabi po niya dito, what do you mean if I can? Jesus asked. Anything is possible if a person believes. So hindi po ito question ng God can. Because God can always do things. Pero question po ito ng faith po natin. Naniniwala ka ba? Anything possible for those who believe. Hundreds years ago, wala pa pong airplane. Maraming hindi naniniwala na magkakaroon ng airplane. Pero mga Wright brothers believe that they can. And there's no impossible to those who believe. That's why ini-enjoy natin ngayon ang eroplano. Thomas Edison, after 10,000 times of experimenting light bulb, he just believed. Grabe 10,000. Kung nung 9,999, tumigil siya. Possible ba? Yes. But why does he continued? Because he has faith na makakapag-produce siya ng light bulb. Yan po ang nagagawa ng faith sa buhay po ng tao. And if there will be a prayer na gusto nating ipag-pray today, ito po, prayer natin, Lord, help my unbelief. Lord, help my unbelief. Ano ba yung mga bagay-bagay sa buhay mo ngayon na meron kang doubt? At parang nahihirapan kang paniwalaan ang Lord. Pag-pray natin yan mamaya, I lift my hands to believe again. Sing that song to God with all your heart.
with all your mind. Amen. Ito yun eh. Karamihan sa atin, kapag meron tayong unbelief, tinatago natin sa Lord. Minsan nga, ayaw nating sabihin sa Kanya, ayaw mo ding ipag-pray. Pero mas gusto po niya na kapag meron po tayong unbelief, dinadala po natin yon sa Kanya. Amen. Faith grows when we ask for help with the areas we cannot fix ourselves. May nabasa nga akong isang quotation, sabi niya, if you felt like everything is falling apart, they just fall in its proper place. Wow. Ang ganda, no? Yung parang feeling mo, ganito nangyayari sa buhay ko. Yun pala, inaayos ng Lord. It's a matter of faith. Number 2, surround yourself with faith-filled people. Kaya mahalaga po bilang Kristiyano na meron po tayong faith. Bakit? Ito, surround yourself with faith-filled people. Okay? Dahil yung mga taong walang faith, pag tayo ay punong-puno ng faith, mahahawaan po natin sila. That is why we need to go to church. Na-try nyo na bang maramdaman na Sunday pero ang bigat-bigat ng katawan yung pumunta ng church? Yeah, parang ngayon. All the more na pumunta ka ng church. Okay, all the more that you need it, that you need to come to church. Nanghihina ka na nga, sasama ka pa sa mga taong negative at walang vision sa buhay. Punta ka ng church, wag sa mall. Okay? Pagpunta nyo naman sa mall, coffee shop, kanegahan naman ng topics nyo. Di mag-church ka na lang. Tama? Agree ba yung mga kabataan? Mga kabataan kasi ngayon, mas na-enjoy nila ang Jemoas. Tsaka McDo. Ay, yung mga iba, mayaman na, Starbucks. Tapos Sunday, kakalungkot, di ba? Every Sunday, punta po tayo sa mga ganyang lugar. Pila-pila sila. Ayuda. Abilay si Michelle. Okay. Pumila ka ba, Michelle? Wala pa. may kilala ako nakakuha. Hindi, joke lang. Okay. Hebrews 10, 21 to 25 NLT. Ayan, basahin po natin. May mga patalastas tayo, no? And since we have a great high priest who rules over God's house, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him. For our guilty conscience have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. For God can be trusted to keep His promise. Grabe. Fully trusting Him, tapos trusted to keep His promise. Let us think of ways to motivate one another. Okay, motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Who you walk with affects what you believe. Who you walk with. Kaya dapat masurround tayo ng mga tao na punong-puno ng faith. Tayo mismo dito, we encourage one another. We need to encourage one another. Nasubukan na rin natin yung may problema pero nag-isolate tayo. Walang nasosolve eh. Pero the moment na tumayo ka doon sa isolation room mo, pumunta ka ng church, na-energize ka. Because ganun po talaga ang katotohanan. And if you remember, yung paralitiko at meron siyang friends na 4, dinaan sa bubong. Okay. Kung wala po yung mga friends niya na filled
ng faith, nagagaling siya. Hindi po siya gagaling. Paralyzed siya eh. Hindi niya kayang dalhin ang sarili niya kay Jesus. So, ganun din po yung picture ng surround yourself with faith-filled people. Tayo na may faith, nung gagawin natin, pag may nakikita tayong kapatid natin na hindi na niya kayang pumunta ng Lord, hilain po natin. Idaan natin sa bubong. Okay? Hilahin natin. O baka may mga friends ka na hindi mo na nakikita sa church ngayon. Time to hila them back to God. Okay? I hope you're getting this illustration. Number 3, remember, si Tim ba ang nag-keyboard o si Kikay? Ikaw, Kikay. Sige, Kikay, akyat ka na. Remember and rehearse God's faithfulness. Psalm 17:11, sabi po niya dito, I will remember the deeds of the Lord. Yan. Pag medyo nawawalan na po tayo ng faith, let's just look back and remember kung ano tayo noon. At kung ano na tayo ngayon dahil merong Jesus sa buhay po natin. Ganun po. Parang ako nga. Pagbabalikan ko nga yung buhay ko, grabe yung buhay ko 16 years ago. Lulong sa pornography, lulong sa alak, ano pa? Teacher ako, yes, teacher na ako noon. Pero, butas ang bulsa, walang naiipon. Patapon yung buhay. Buti na lang, nirescue ako ng Lord. I ask God, Lord, bakit ako napunta ng Alaminos? Sa dami ng pwedeng pagtrabahuan, bakit Alaminos? Yun pala, dito ko matatagpuan ang Destiny Church. And I was 22 years old then, with all this kind of life na meron ako. Nung sinabi ng pastor, sino dito gusto niyang isuko yung buhay niya? Alam niyo yung parang movie drama. Yung parang habang lumalapit ako, papalapit dito sa harapan, nagpa-flashback yung lahat ng pangit na ginagawa ko sa buhay ko. And the moment I reach the altar ang tawag natin dito sa front. Yun na, bumuhos na yung luha ko, sinuko ko na lahat sa Lord, as in lahat-lahat. And that's the time, karoon ako ulit ng faith sa Lord, na yung situation ng buhay ko, kayang baguhin ng Panginoon. Tama ba? And every time na down ako, babalik ako ulit dun. Sabi ko, Lord, ayoko nang bumalik sa ganong buhay. Salamat, Lord, ni-rescue mo ako. Unti-unti, lalakas ka ulit. Kasi nga, nakita mo eh. Nakita mo yung grasya ng Lord sa buhay mo. So, remember God's faithfulness unto our lives. Noong mga times na walang-wala ka, no, mga times na feeling mo, wala nang bukas kasi ang daming problema. Pero, grabe yung faithfulness ng God sa'yo. And when you remember what God has done, you gain courage for what He will do again. For what He will do again upon your lives. He can still do something greater again upon your lives. David said to Saul, "The Lord who delivered me from the lion and the bear will deliver me from the Philistine." His past victories give him present confidence. So dapat ganun din po tayo. Yung God na tumulong sa akin, nag-rescue sa akin noon, nung down na down ako, yung God na tumulong sa akin noong ang dami kong problema, siya pa rin yung God ko ngayon. At i-deliver na naman niya ako sa problema ko ngayon. Amen.
Sige po, pwede po ba tayong tumayo? Hindi po maraming requirements para po mag-build ng faith sa Lord. Actually, ang pinaka-importante lang para makapag-build tayo ng faith kay God is yung puso natin. Yung puso natin na handang dumipende ulit sa Lord. Puso. Pangalawa, yung circle of friends natin na handa tayo ulit hilain papunta sa God. And at the same time, yung memory natin sa Lord, kung ano yung mga magagandang nagawa na niya sa buhay natin. Ano-ano yung mga bagay na napagtagumpayan natin dahil kasama natin siya. Yun lang, yung tatlong yun. Doon tayo magsimula na mag-grow ng faith natin. Faith doesn't grow in theory. It grows in real life when we surrender, when we surround ourselves with people filled with faith, and when we remember. Well, let's pray. Father, we thank you, God. We thank you, Lord, dahil may mga bagay po kami, Panginoon, na hindi nalalaman. Especially our future, especially the things, oh God, na gusto mo mangyari sa buhay po namin. But God, one thing is for sure. You want the best life for us. Lord, dalangin po namin na bigyan mo po kami ulit ng matinding faith, oh God. Matinding faith. Wherein we could trust you again. We could trust your word. We could trust, Lord God, your promises. We could trust, Lord God, even sometimes, God, it's not clear to us, we will still trust. And Lord, I pray na ma-let go na po namin yung mga bagay-bagay na gusto mo pong i-let go po namin para lalong mag-increase yung faith po namin. And you know that, alam mo yun, kapatid. Alam mo yung mga bagay-bagay na kailangan mong isuko sa Lord para mag-grow ka ngayon sa pananampalataya mo. And I pray right now that God will strengthen us. God will give us faith. God will set us free. That you will have faith na lahat ng bagay na ito ay kaya mong isuko sa Lord. At kaya mong magsimula ulit. Kaya mong maniwala ulit. Kaya mong maglingkod ulit. Kaya mong ibigin ulit ang God. Lord, I declare this, oh God. Lord, that we will be, Lord God, having this kind of faith, oh God. That we will completely trust in you, oh God. And Lord, as we sing this song with all our hearts, Panginoon, strengthen this heart, oh God. As we raise our hands, Lord God, Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang presence mo, Panginoon. Hallelujah, God. Come on, let's sing this song. Come on, let's declare that. We're raising our hands. Let's fade arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember.
us, God, live our lives according to our faith, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for allowing us to remember, oh God, your faithfulness. And thank you for letting our hearts right now believe again. Have this faith again. Lord, gusto namin ma-enjoy yung relationship namin sa'yo. Gusto namin makilala ka ng lubusan sa buhay po namin. Gusto namin maintindihan ang plano mo, Panginoon. At Lord, nagsisimula ito, oh God, sa amin pong pananampalataya sa'yo, oh God. So right now, oh God, fill the hearts with faith once again, oh God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Fill us, God. And we pray, Father, Lord, na simula sa araw na ito, Panginoon, Lord, our faith will increase, Lord God. Lord, Lord God, kikilalanin ka namin sa buhay po namin. Mas magtitiwala po kami sa iyo, Panginoon. Na kahit marami man po kaming question, oh God, pag sinabi mo, let go, we will let go. Pag sinabi mo, Panginoon, bibitaw kami, Panginoon. Because, Lord, we want to trust you, oh God. We want to trust you. And at the same time, Lord, we want to please you, oh God. Salamat po sa faith na yan, Panginoon. Faith that can move mountains, oh God. Faith that can destroy, Lord God, any unbelief, any doubt, any fear. Oh God, Lord, salamat. Fill us, God. Strengthen us, Lord. Thank you, Father. Thank you, oh God. At muli sinusuko po namin ang buhay po namin sa iyo, Lord God, ng buong puso. Ng buong puso. Naalay po namin ang puso po namin sa iyo, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. And this is our prayer, God, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. We can all settle down. Okay, Criselda pala. Ayan, so good morning, Destiny. So okay pa po ba kayo? Hello, ayan. So thank you so much po for the powerful message. Ayan, that all things is possible for those who believe. Ayan. So by the way, I am Criselda Viray. Sa mga hindi pa po nakakilala, ayan, so one of the leaders here in church. And I'm here with you to share message or exhort in you in giving po. Okay, so here's our verse. Ayan, sa 1 Corinthians 3, verse 6 to 7. Sabi dyan, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. Okay, so dito po sa verse na to, ayan, so I remember na itong phrase na to, sabi niya, magtanim. Ayan. So, everybody nga sabi niyo ako, magtanim. Ayan. So, actually po, before I, natutunan ko talagang mag-plant or ang tawag doon, magbigay sa Lord is actually that was on, year 2015. Ayan, so siguro I was 17 years old that time. Ayan, so simula po nag-start po ako na, or natutunan ko pong magbigay or sa Lord, ibigay yung 10% sa Kanya. Ayan, so ang unang-una kong talagang ginawa is this one, nagtanim talaga ako. So every time na nagbibigay ako kay Lord, Lord, itong 10 pesos na to, Lord, tatanim ko to para sa, graduation day ko. Ayan, so Lord, every time talaga, every Sunday po talaga nagtatanong, Lord, itong 100 pesos na to, Lord, bibigay ko ito, Lord, para sa future ko. Ayan. So, every time talaga, nalaman ko ito, yung pagtatanim, talaga po talagang nag-grow. Actually, now, di ba, nakita niyo naman, hindi lamang na po siya 10 pesos, but nadagdagan pa. Ayan. Kasi nga, simula po nag-start po ako nagtanim para sa future ko, para sa, sa profession ko ngayon. Ayun. And, nakuha po natin yung result nun. Okay? So, now, I am a, teacher. Ayan. So, tinaniman ko po talaga yung, yung future ko ngayon. Ayan. So, kayo din, kayang-kaya nyo po yan, no? So, mag-start lang po kayo sa small amount. Ayan. Basta galing po sa puso po natin. And,
later on, yung pagtatanim po natin kay God sa kingdom ni God, ay meron at meron pong babalik po sa inyo. So, hindi lamang po siya 10%, that is 1,000 folds po ang balik po sa atin. Okay? So, that is, so everyone po, kung ready na po kayo na magbigay po ng ating tithes and offering to God. Ayan. So, hingi lang po kayo sa ating mga greeters po, sa mga, wala pa pong mga sobre dyan. Ayan. So, alright. So, sa mga tapos na, let's have a pray po natin itong mga, po natin, tithes and offering po natin kay God. Father God in heaven, Lord, thank you for this time. Thank you for the message, Lord God, that you've given to us. Lord, thank you for the faith, Lord God, na tinanim mo po para sa amin, Lord God. I know, Lord God, yung tatanim po namin, na bibigay po namin sa inyo, Lord, ay mag-grow po ito, Lord, because you, God, sabi mo, ikaw po, Lord God, mag-grow. Ikaw po ang Lord, ikaw po ang mag-i-increase po ng perang ito, Lord God. Lord, bless the source of our income. Lord God, bless all the works of our hands, Lord God. We lift up to you all the glory, Lord God. We love you, Lord God. We just name pray. Amen. Okay, so thank you so much po. And now po, ibibigay ko po yung processing question po natin. Pero ito po is optional lamang po. Ito kung since it is Mother's Day special, baka po may schedule po kayo dyan na isa-celebrate nyo with your families. Ayan. So optionals lang po ito, no, kung ipaprocess nyo po mamaya. Okay? So ito po ang ating question po. So what is your greatest learning today about faith? Yan. So, optional lamang po yun ha, kung ipaprocess nyo po mamaya sa inyong fellowship time, or baka may po kayo, celebrate nyo po yung Mother's Day special today. So, it's your call. Yan. So, okay? Alright. So, after po nun, so, we have a prepared a video clip, no, or a video presentation, no, para sa lahat po ng mga ating mga mothers. Okay, so everyone, let's take a look and enjoy. I bet you could have used a minute, just a little time alone. But you let me be your little shadow, following wherever you would go. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough, but I want you to know, when God made you my mother, He knew who I'd need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. I come to you with all my secrets, and you never ever judge. And when I'm falling in my weakness, you give me strength to stand back up. No amount of miles could separate us, no place where I don't feel your love. You say I'm the gift that heaven gave you,
picked you from the others, he could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, he was being good to me. If I'm ever a mother, I wanna be like you. If he picks me from the others, I'm gonna try to fill your shoes. 'Cause mama, you're my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, he was being good to me. Yeah, he was being good to me. My favorite thing to do with my mom is to hug her and kiss her. And I also like when she plays with me and hugs me. Eat banana cake with my mom and then study with my mom, sing with my mom, and then laugh with my mom. Inaalagaan niya ako and kapag may sakit ako, inaalagaan niya ako tapos gagawin niya ako kung anong gusto ko. Inaalagaan tapos iniiyak. Ang paborito ko pang ginagawa ni mama ko ay ang tulungin us naggagawa ko ng assignment at saka po binibigyan niya po lahat po ang mga kailangan namin sa school. My favorite time when I'm with my mom is when I'm talking and when I'm playing with my toys or like drawing or maybe like even shopping because we like make and we like getting ready together. Thank you, Mama, sa lahat ng mga ginagawa mo sa amin at ikaw na nagtatrabaho para may pang sa mga pangangailangan namin. Love you, mwah. Daddy! Mama, hindi ba sa mga ginagawa mo? Ginagawa mo sa mga gagawin at saka ingat mo kayo sa mga ginagawa mo. Mga gawin sa mga trabaho. I love you, Mama. Thank you, Pop, for taking care of me when I'm sick, and thank you for cooking all the things that they for taking care of me. Even though I'm not really that sick. Thank you for partnering. Mommy, thank you for everything you've done to me, and thank you for everything you gave to me. And I also wish you have a good day today. And I also wish your chicken pox is gone now. Hi! Kamusta? Oh, ano yan? Love letter yan, no? Isusumbong kita sa mama mo. Uy, hindi to love letter ah. Parang nga sa mama ko to eh. Tingnan nyo, Happy Mother's Day. Hala, oo nga. Mother's Day ngayon. Namimiss ko tuloy ang luto ni mama. Alam niyo ba, masarap magluto ang mama ko. Wow. At laging pinapagaan ang loob ko kapag may problema ako. Uy, grabe naman. Alam niyo ba, yung mama ko rin, masarap din siya magluto. Tsaka, kanina lang, tinulungan niya ako sa gawain bahay. Grabe naman. Galing naman ng mama mo. Yung mama ko naman, marunong siyang mamalengke. Kaya magaling din siyang tumawad at mas nakakamura kami ng pinambili. Nakakatuwa naman ng mga mama ninyo. Kaya dapat lagi rin natin silang pinapasaya, di ba? At sinusuklian ng pagmamahal. Kaya naman,
To all mothers, meron po kaming inihahandog sa inyo ng ang munting awit para po sa inyo. May hihigit ka pa sa isang katulad mo, inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya ang laging hangat mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. To all mothers, Mama, Nanay, Mommy, Happy Mother's Day! Ayan. So, tinatawagan po namin lahat po ng mommies. Punta po kayo dito sa harapan. We will pray for you. Tara po.
all our mommies sa harap po. And it's your special day today. I hope yung mga anak na nandito ngayon, no, uwi talaga sila sa bahay nila, date nila yung mommies nila. Ayan. Okay, let's pray for them. Pwede po ba nating extend yung hands po natin sa lahat po ng mga mommies ng church po natin? Ayan. Let's pray. And of course, kung wala dito yung nanay mo, i-extend din natin tong prayers na to, no, sa mga nanay po natin na wala dito ngayon. Come on, let's pray. Father God, we thank you, God, sa mga nanay po na meron po kami na nandito ngayon sa church, at sa mga nanay po ng mga anak na nandito po ngayon sa church, Panginoon, na nasa kanilang tahanan, nasa trabaho, nasa kung anumang lugar sila, Lord God, o lupalop, Lord God, ng mundo. God, we pray that, Lord, this prayer, Lord God, will reach them, Panginoon. God, we believe that our mothers, Lord God, have gone through a lot, Lord God, in their lives, Panginoon. Simula pa lamang po nung, Lord, pinanganak po kami ng mga anak po nila, Panginoon. Lord, lahat ng mga sacrifices po nila, you see it, you saw it, God. And Lord, I pray, Lord God, Lord, that right now, Panginoon, yung mga sakripisyong yan, Panginoon, Lord, makita po nila yung bunga ng sacrifices na yan, Panginoon. And at the same time, God, I pray, Lord God, that you strengthen them, Lord God, today, Panginoon, and every pain, every hurt, oh God, every wound na meron sa puso po nila, Panginoon, right now, Lord God, heal it, oh God, heal it, oh God, and Lord, I pray na punuin mo po sila ng pagmamahal mo, Panginoon, so that, Lord, that kind of love coming from you, Lord God, ang maibigay po nila, Lord God, sa amin pong mga anak nila, Lord Jesus. Lord, we pray for them. We pray for long life, Lord God, long, healthy life to be upon these moms, oh God. We pray, Father, Lord, na hindi ka pa tapos sa buhay po nila. Marami ka pa pong Panginoong bagay, Lord God, na i-accomplish sa buhay po nila, Lord God. We pray and declare, Lord God, na Lord, yung buhay po nila, Panginoon, Lord God, ay totoong magamit mo po, Panginoon, sa kingdom mo, oh God. And Lord, thank you for making these mothers, Lord God, as lights, Lord God, of our homes, Panginoon. We pray, Lord God, na mas lalo pa pong lumiwanag, Lord God, ang ilaw na ito sa kanila, Lord God. We pray, Lord God, na Lord, mas lalo pa po silang magkaroon ng patience heart, Panginoon. And we declare, Lord God, na ikaw na po ang bahala sa lahat ng mga dreams nila, sa lahat ng mga gusto nilang ma-achieve pa sa buhay, Panginoon. We pray that they will be able to achieve it, oh God. And we even pray, Lord God, that their greatest prayers, oh God, Lord, ay pagkaloob mo po sa kanila, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga mommies po namin. Maraming salamat sa mga nanay po namin, Lord God, na binigay mo po sa amin, Panginoon. Thank you, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ng ating mga mothers. Okay, thank you po, Pastor Chris.